Sa kabila ng mga paalala at babala ng otoridad, nakapagtala pa rin ng mga insidente ng indiscriminate firing. Daang libong iligal na paputok din ang nakumpiska sa pagsalubong ng bagong taon. Kaugnay niyan, magkakausap natin si PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Magandang tanghali po at Happy New Year po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at Happy New Year po. Sa kabuuan po, ilan nga ba ang naitalang kaso ng indiscriminate firing po? As of 6 a.m. ng January 1, ma'am, ay nakapagtala na po tayo ng 27 cases po ng indiscriminate discharge of firearms po. At kung ikukumpara po natin sa mga nakalipas na taon, masasabi po ba nating mas mababa ito? Kung ikukumpara po natin, ma'am, nung nakaraang taon po na nakapagtala po tayo ng 20, ngayong taon po, at least as of 6 a.m. today, mas mataas na po tayo ng 7 compared nung 2023 po. Kasama po sa naaresto, naarestong nagpaputok po ng baril ang ilang kawani raw po ng PNP. Gaano po karami ito at ano ang pwede nilang kaharapin? 21 po yung naaresto po natin na tao doon po sa kaso po natin ng indiscriminate discharge of firearms. At tama po kayo dyan, mayroon po tayong naitala na isang PNP personnel, particularly dyan po sa Region 4A. At kasalukuyan na po itong nakakulong at nakasuhan na rin po ito. At maliban po sa criminal case, ay harap din po siya sa admin case na maaari pong ikatanggal po niya sa serbisyo. At the rest po ay karamihan po, ma'am, ay mga civilians po itong naaresto, except nga po dito sa isang security guard at yung isang PNP personnel na na-mention ko po kanina at isa pong miyembro po ng Bureau of Corrections po. Wala naman pong nabiktima ng stray bullets. Meron po tayo, ma'am, na 6 na kaso po ng stray bullets po as 6 a.m. today. 4 po dyan sa NCR, tig-isa po sa Region 3 at Region 9. At 3 po ang naitala po nating injured, isa po sa NCR, isa sa Region 3 at isa sa Region 9 po. Pagdating naman po sa illegal na paputok, ilan po ang inyong naaresto? Ang sa illegal na paputok naman po, ma'am, ay tala po tayo na 1,360 recorded cases po ng illegal possession, use and sale of firecrackers po. At base po sa ating pong datos ay meron po tayong naitala na 297 injured due to firecrackers at isa po dyan ang patay, particularly po yung isang 77 years old po sa may Kuya po Nueva Ecija na nai-report po noong December 22 at namatay po siya ng December 27 po. At sa naaresto naman po ay 73 po ang naaresto natin sa mga illegal na paputok at pinakamarami po dyan ay nasa Region 4A po na nasa 37. Sinundan po yan ng Region 5 na nasa 16. Sumunod po ang NCR na 10 and then Region 3 po ay 5 at ang Region 8 po ang 4 at sa Region 9 naman po ay 1. Ano pong mga klaseng paputok ang mayroon pong ang hawak po nitong mga naaresto? Karamihan po, ma'am, sa mga kumpiska po nating mga illegal na paputok, karamihan po dyan sa more or less 593,000 ay mga pikulo po. Nasa mahigit 400 plus na pikulo po ang ating mga nakumpiska po. May iba pa po ba kayong nadiskubre na kakaibang paputok na hawak itong mga ito? Maliban po, ma'am, sa pikulo po, ang mga nakumpiska pa po natin ay yung mga dati na pong nakalista as prohibited firecrackers katulad po ng pop-up, mahigit pong 11,000 po ang ating nakumpiska, yung 5-star po nasa 11,000 mahigit, at yung pong mga plapla, at yung mga goodbye bading, mataas din po yung nakuha po natin dyan na 6,000 mahigit po, at yung iba naman po na mga dati na po natin naririnig na mga Super Yolanda, goodbye Napoles, goodbye Diliman. Nandyan po, pati yung mga large size Judas belt po ay malaki din po yung ating mga nakumpista. May bago po ngayong taon yung yung bagong labas, yung Goodbye Chismosa. May nakita ho ba kayong ganon? Yes, ma'am. Meron pong goodbye Chismosa, goodbye Marites, goodbye Tonics po. May mga ganyan din po tayong na-encounter. Pero nandun po sila sa others po na mga klase po na mga illegal na paputok na umabot din po ng 82,800 po yung mga nakupiska po natin na various
illegal firecrackers po. Yung mga nagbebenta po, gaano karami ang ating nahuli na nagbebenta nitong ang mga illegal na paputok na ito? Doon po sa mga illegal po natin na mga nagbebenta po, lalo na po doon sa online selling po ay nag-document po yung ating PNP-ACG dahil marami po silang nahuli po, nakakapagpasa po sila ng marami pong cyber-related operations po na nagresulta po sa pagkakahuli po ng marami din pong individual at yung mga nahuli po ay nasampahan na rin po natin ang kaso at magtutuloy-tuloy po yung ating pong monitoring po ma'am dahil naasahan din po natin na kakaroon pa rin po ng changes sa ating mga datos kasi may mga inaasahan din po tayo na papasok mga late reports po. Bijan Fajardo, bukod po sa mga naitalang indiscriminate firing at fireworks-related injuries, kamusta naman po yung pagsalubong ng bagong taon sa kabuuan? Ang ating pong natanggap po na report sa ating mga regional directors po ay naging generally peaceful naman po yung salubong po ng bagong taon nationwide. Bagamat may mga naitala po tayo ng mga cases po ng mga firecrackers-related incidents po. But sa kabuuan naman po, naging generally peaceful naman po yung pagsalubong ng bagong taon. Pero hindi pa tapos, Bijan Marami pa rin ang nagse-celebrate ngayong unang araw ng 2025. Siguro po ano na lamang ang mensahe paalala ninyo sa publiko para manatiling ligtas at payapa. Tama po ma'am, patay po ang paalala po natin at hanggang January 6 pa po yung ating monitoring po in relation po dito sa ating holiday season. So paalala po natin, hanggat kaya pong iwasan ay huwag na po tayong gumamit ng mga illegal na paputok dahil hindi lamang po kayo ang po pwedeng madisgrasya dyan, pati po yung inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaanak at mga kaibigan. Mas mabuti po na salubungin natin ang bagong taon ng taong 2025 na mas ligtas at mas maayos po yung ating pangatawan at kalusugan at wala po tayong kakaharaping kaso sa pagbukas po ng bagong taon. Marami pong salamat, PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo.